Yo, what's up? Ngayong araw na to, magpapalit tayo ng gear oil ng ating Yamaha Mio Gear 125. Gear S pala to. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng gear oil. Una sa lahat, kailangan natin ng kalderin. Sa Bisaya, kalderin. Or pang isang lana ng ano dito, mga oil dito. Ito yung ay ano natin mamaya tatanggalin. Pero para matanggal to, gagamitan natin ng numero 12. Numero 12. Yan. Numero 12 po to. Yan o. Yan. Ang pagtanggal nito is counterclockwise. Yan. Madali lang to. Ito yung chichuel nito. Yan. Tumutulo na nga. Pero bago natin tatanggalin ng buo, kailangan para makalabas talaga ang lahat ng oil. Kaya sisingawan natin dito sa itaas. Ito, sisingawan natin. Medyo kailangan ng pliers. Pero ito lang po para hindi masira itong plastic. Pag ginamitan nyo ng pliers, kailangan lagyan nyo ng basahan. Tapos ilalagay nyo yung basahan dyan at dyan na nyo huhugutin. Yan, para hindi magka-damage yung plastic. Kasi kapag dinedirekta nyo, may posibilidad na madadamage yung plastic nya. At saka pagtanggal nyo, kailangan hindi ito mawala. Kasi importante ito Yan lang. Tapos i-drain nyo lang. Kapag natapos nyo na ma-drain, ibabalik nyo kaagad yung una ito. Yan. Sa akin kasi mga 3,000 nagpapalit na ako ng gear oil. Pero sabi ng iba, kahit umabot para ng 5,000 okay lang din. Pero para sa akin naman, para sa safety lang ng ating gear, kaya ayun, nagpapalit na ako. Mura lang naman to 60 pesos lang nabili ko. Kaya okay lang. Mas mabuti na yung inalagaan natin yung motor natin. At least hindi sasakit ulo mo sa huli. Yan, hayaan na lang muna natin yan na medyo makapag-drain talaga. Pero habang naghahantay ka na medyo maubos yung laman, ay hindi naman talaga maubos talaga, pero at least wala ng tulo, maglilinis muna tayo ng bolt para walang mga alikabok o mga yung mga dumi-dumi. Kaya lilinisan muna natin.
Pagkatapos yan, itong isa naman lilinisan natin. At ngayon tapos na nating linisan, tapos nilinis na rin natin dito tsaka dito. Ibabalik na natin to. Paano lang, clockwise, kasi yung pag tanggal is counter, tapos pabalik naman is clockwise. Ganyan lang. Medyo mahaba kasi itong ano niya trade niya, kaya medyo kahit kamay-kamayan mo medyo medyo matagal umabot sa pinakadulo. Tapos pag umabot na sa dulo, hugutin nyo lang. Pero yung pagpihit nyo lang, yung pagpihit nyo medyo wag mo lang ipihit ng masyado talaga, baka magka-loose thread saktong-sakto lang. Ayan. Pag ratchet handle yung gamit nyo, lalo na to medyo mabigat, talagang wag mo lang talaga i-lock na masyado, kasi baka mag-loose thread, kasi may bigat to Kung may kayo doon, may open range, pwede na rin, pero sa akin ito ratchet or ginagamit ko kasi para hindi mag-loose thread dito, hindi magsi-circle. Yan, pagkatapos yan, pwede nyo nang ilagay ang gear oil ninyo. Ito. Pero lang guys nagtatanong kasi ako doon sa kasa na pinagbilihan ko nito kung ano yung mga original at saka hindi original. Sabi ng taga-kasa na kapag gray yung dito, yung plastic niya, huwag ko raw bilhin kasi fake daw yun. Tapos pag bilog naman yung plastic niya, fake din yun. Mas sigurado raw na pag gusto ko raw bumili ng mga gear oil or kahit ng mga engine oil, sa kasa na lang siguro, para sigurado. Tapos ito, balik na tayo. Uubusin ko tong 100 ml dito. Yan, ubusin. Sa bagay, kahit ako naman, talagang sa kasa na lang talaga ako bumibili para mas sure talaga. Kasi kapag sa online kasi hindi natin alam saan galing. At least sa kasa may pangalan silang dinadala, at kahit anong mangyari, at least may mababalikan ka, hindi gaya sa online kapag may reklamo ka, wala. Yan, wala nang laman. Tapos ibabalik na natin yung takip. Pagkatapos ibalik na natin yung takip, ibabalik na natin to. Ganyan lang kasimple pagpalit ng gear oil natin. Kahit sa Mio I or ibang mga Mio, ganito lang din yung proseso. Yan. Ito kinakamay ko na lang Hindi ko na to, pag balik ko nito, hindi ko na gamitan ng pliers. Yan. Yan lang, kamay-kamay lang. Yan, okay na. Pero ito nga po pala guys
kailangan yung mga washer nila, pagbalik mo, nandun pa rin yung washer nila. At saka ito, yung rubber, nandun pa rin, ha. Ayan, yan lang muna. Paalam.